Good morning mga Hagroomers! Once again, this is Fritz Inisa and welcome to my vlog. So mga Hagroomers, before we continue, please don't forget to like and subscribe for more videos in the future, and also so that you will be updated on our mga new contents natin. Speaking of contents, so I just wanna invite everyone for the National Actual Goldfish Show in Butuan City. And I just want to congratulate din Mr. Roland Yu. Of course, sir, kita-kita tayo dyan soon. So, speaking of content mga groomers, gusto ko lang i-shoutout yung mga nakaschedule natin ng mga content sa Butuan City this coming May 17, 18, and 19. So, yan yung schedule ng show natin. Again, I just wanna post, I will post na lang sa kanilang poster para ma-check nyo yung time of bench in and bench out. And judging time din, okay? So, I just wanna shout out to Joe Fish Keeper, Akira Ronald, JM Morta, Vladi Orbs, sir, kita-kita tayo soon. Christopher Simugan, Cyril Canyaleta, Cyril Milana, Joje Natividad, and Bimboy Goldfish. So again, shout out sa inyo mga sir, kita-kita tayo and hopefully marami tayong ma-share na good ideas and also tips sa ating mga ka-groomers and also to our newbies para mabigyan natin sila ng guidance sa pagkikip ng isda. And also shout out sa kaibigan kong si Aying. So, Red Horse daw, Red Horse. Okay, soon. And I just want to shout out to Cleve K, McCoy TV. Again, thank you very much, sir, sa pag-follow at pag-watch ng mga videos ko. And again, mga groomers, hopefully, you will like and subscribe to my YouTube channel. So, our content for today, mga ka-groomers, this is in regards to how I treat the finrat. Nagka-finrat kasi yung isang tangko, finrat, at saka may maraming mga anchor worm. So that's the reason why nag-create na lang ako ng content kung ano ang style ko sa pag-treat sa kanila. So first, ang ginagawa ko mga groomers is nag-salt bath ako sa kanila. Pero I don't wanna encourage everyone na ganito ang style ng pag-salt bath kasi medyo kinda risky kasi ito eh. Kasi maramihan kasing asin na ano. As you can see on the video mga groomers, maramihang asin yung mga yung ginagamit ko for salt bath. So grabe kasi yung red spot at saka anchor worm sa katawan ng mga sa rancho at saka sa dalawang short tail ko. So ito yung style ko sa pag-treat ng ganitong klaseng mga sakit, especially on red spot sa katawan. So, hindi to shortcut, mataas na process din to kasi. So, ang ginagawa ko mga groomers is, ito yung kinat ko na 10 liter na na lalagyan ng mineral water. So, mas madali kasi ito mga groomers eh. So, minimix ko muna first yung tubig na na nilalagay ko dito bago ko i-salt bath yung mga isda. So, ang style ko ng pag-salt bath mga ka-groomers, I just wanna share you lang since ano ba to sa Tagalog tong alat no, di ba? Maalat. Maalat na ito. Of course, halos 1 kilong asin yung niligay ko dito. So, for sure, if ilulublob mo yung buong katawan ng isda, kasali ulo, di yan magtatagal, seconds lang yan, patay for sure ang isda sa sobrang alat ng sobrang alat ng tubig. So, ito yung ginagawa ko, yung hinahawakan ko yung isda, mga ka-groomers, to make sure na
hindi malulublob pati yung baba or mouth ng isda para hindi mamamatay. So, nirarab ko lang yung buong body niya para yung mga sugat na sanhi ng anchor worm is malinisan ba. So, tinanggal ko yung mga anchor worm, tapos ganyan sinolt bath ko. So, yan yung process ko. Pero hindi pwedeng matagal mga groomers at hindi rin pwede ilublob ang buong katawan ng isda, especially yung kanilang mouth, kasi mamamatay talaga sila in just maybe 3 to 5 seconds sa sobrang alat ng tubig. So, yung tatlong yan, grabe yung niyan, mga ka-groomers. Grabe yung red spot at saka may mga anchor worm pa nga na naniiwan. Kaya chine-check ko halos every day. And also, as you can see on their fins, may mga fin rot. So, pinackage talaga ng parasite yung isda. So, nandoon na halos lahat. Kulang na lang white spot. So, ito yung ginagawa ko mga groomers sa kanilang tatlo. So, after that mga ka-groomers, ang ginagawa ko is everyday water change. So, dito na naman sa day 2, so, ginagawa ko dyan is water change na naman. So, everyday yan mga ka-groomers So, para to make sure lang talaga na, and also everyday, chine-check ko yung if ever may mga lumalabas na naman na mga tawag natin dito, anchor worm. Just to make sure lang na if may may mga anchor worm na naman na makikita, binubunot ko na naman. Pero hindi ko na sila sino-salt bath mga groomers. Once lang salt bath. Ako, for me in my own experience, isang beses lang ako nagso-salt bath. But everyday ako nagwo-water change around 30 to 40%, and everyday ko rin chine-check if may mga anchor worm na lumalabas. So, bunot na naman. So, as you can see on the video, on the second day, on the third day, fourth day, yan yung mga mga groomers. Yan yung mga ginagawa ko sa pag-treat ng ganitong klaseng sakit. Medyo kailangan talaga ng mahabang pasensya. So, to cut the story short mga ka-groomers, on the 28th day, on the last video that I will show you, dito makikita mo na dalawa na lang yung isda na short body. Sayang yung rancho ko na show grade. So, ito, yun yung rancho na nag-first runner-up sa Cantago National Actual Goldfish Show. So, ito talaga ang medyo saddest part, pangit na part sa hobby natin, yung mamamatay yung isda. Kasi di naman natin control yan So, kahit ako mga groomers, kahit matagal na sa fish industry, hindi naman masyadong matagal, mga pa lang naman ako, mga around 8 years. So, hindi talaga maiiwasan mamamatay. Kahit gaano pa ka-expert mga ka-groomers, di talaga maiiwasan na mamamatayan tayo ng isda. So, I'm glad to inform you mga groomers sa 20 days na process ng paggagamot ko sa kanila. So far, healthy naman yung dalawang short tail ko. Ang problema lang, namatay yung rancho ko. Good thing na lang na may iniwan na remembrance na first runner-up sa Actual National Goldfish Show sa Cantago, doon sa Cagayan, and trophy na lang yung iiwan. Pero at least, it's okay. It's part of the hobby. So, kailangan pa rin magpatuloy. Kaya paragi kong sinasabi mga groomers, every day is a learning process. Wala talagang shortcut sa hobby na to mga groomers. So, especially sa pag-treat ng mga sakit ng isda. Basic lang naman talaga yung mga ganyan mga groomers, but hindi talaga may iwasan na mamamatay. So, kahit ako, sabi ko nga, namamatayan pa rin ako ng isda. So, first time yun na trinit ko mga groomers na hindi nag-success. So, namatay talaga yung large na, jumbo na yun mga groomers. Sayang, malapit na sana yung show sa Butuan. May entry sana ako sa jumbo. But it's okay. It's part of the hobby naman. So, learning pa rin. So,
siguro kailangan pang mag-improve. Again, everyday ako nagre-research mga groomers, especially on not just grooming. So, also sa pag-treat ng mga sakit ng mga isda, ganyan. So, paragi kong ini-improve kung anong pwede kong ma-improve at saka ma-share ko sa inyo. Okay? So, hopefully mga groomers, meron tayong natutunan sa video na ito, sa content na ito. And again, this is Free Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.